Na pala yun? Ang pinakamainit na balita ngayon sa ulit. Dahil umano sa selos, lalaki, inampas ng kahoy sa ulo ng kainumang sinagsak niya. Biktima, patay. Exclusive. Tendero ng isda itinumba na umano'y kasintahan ng kanyang misis. Big time rollback sa Bawas susunod na presyo. linggo. Diesel, hanggang 11 piso ang bawas presyo. Awan. Exclusive. Meat processing plant, sinalakay. Milyong-milyong piso halaga ng mga imported na karne na diskubreng nangangamoy na. Kahit tag-ulan na, tubig sa Angat Dam, bumababa. Pinoy Olympics champ Carlos Yulo umiskor ng ginto sa artistic gymnastics floor exercise sa China. Kapatid na si Carl Eldrew, nasungkit ang bronze. At matapos bumida sa Apoy sa Dugo, Derek Monasterio, bida ngayon sa teatro. Nakatuto kami, 24 oras. Naisasaksakan at paluan ng kahoy ang inuman ng tatlong lalaki at isang Wala, babae uwi ka na. sa Antipolo. Patay ang isa sa kanila matapos paluin sa ulo ng sinaksak niyang kainuman. Ang umano'y Temporary, walang timer na meron na. selos. Nakatutok si Bea Pinla. Naghabulan at nagpambuno ang dalawang lalaking ito sa barangay San Jose Antipolo Temporary, sa araw nung long Lunes. use Ang umaatras, Walang nilabanos timer. ng 2x2 ang Until humabol sa kanya. 2026. Napatuloy pa rin sa Nagbabalik sa pagsugod dati at tayo. pagkulay ng saksak. Oh my God. Muli silang nahagip nang nagdumugan sila sa bangketa. Hanggang sa humandusay sa bangketa si Jose. Hindi niya tunay na pangalan. Duguan siya dahil sa mga saksak. Duguan din ang ulo ni alias Miguel na nanaksak at nakapambuno Nagbabalik ni sa dati Jose. timer. Katabi naman nila ang isa pang lalaki na Ay, balik. kaibigan umano ni Miguel. Naisugod si Jose sa ospital matapos Totoo, magtamo ng alam mo. 6 na saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Bounty. Ang nanaksak na si Miguel, nawalan ng malay sa kalsada at kalaunay namatay. Nagbabalik. Ayon sa pulisya, bago ang gulo, nagiinuman si Jose at kanyang nobya kasama si Miguel at kaibigan nito. Napansin umano ni Miguel na nag-chat ang kanyang nobya sa cellphone ni Jose. Lalo ko cellphone niya, nasa likod nila yung suspect. Kinumprantan itong suspect dito ng biktima at pilit kinukuha yung cellphone itong biktima. But the victim resisted. Nagbabalik. And sa pag-resist, doon Nagpa- nagkaroon ng pag-aaway. Nabasa raw ng suspect ang chat ng kanyang Yung nobya bagong sa Betty's cellphone ni Weekend Jose. ng Gemini At chat News. pa ng girlfriend ko, paano ako? Kasi nagawa niya sa akin yung cellphone niya. Huwag ka nagbabasa ng chat. Nang kumprontahin niya raw ang biktima, Hindi ka nagsabi na ako, hindi ko naman yung isuot na ano eh. Hindi ba nun? Eh, siyempre, ako po, nanginit po ako, sinampag ko siya, hindi ko alam na patalim ko siya. Tinulugod naman ako na, pilisaks na po ako. humihingi ng tawad ang suspect sa pamilya ng masawi. Nakakulong na ang suspect na na-inquest na para sa kasong homicide. Nagtatanggol ko lang po yung sarili ko dahil sinaksak na po ako eh. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng pamilya ng biktima. Bea Pinlac, nakatutok, 24 oras. Tumambad sa otoridad ang nangangamoy ng imported na karne sa sinalakan nilang meat processing facility sa Pampanga. Bukod po sa dugyot, ang mga nakaimbak na karne, expired na. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Kasama mga tauhan ng Food and Drug Administration at National Meat Inspection Service, sinalakay ng Regional Special Operations Group ng PNP Region 3 ang meat processing Naamoy facility na. na ito sa Bacolod, Grabe. Pampanga nitong Huwebes. Agaw Hala. pansin ang nangangamoy ng mga imported Nangangamoy. na nagkakahalaga ng 4.5 million pesos. More or less 40 tons ng mga meat product. Galing ng Brazil, may galing ng India, and some part of Asia. Sa ocular inspection ng mga otoridad, patong-patong na paglabag ang kanilang nakita. Yung Meron daw, karne is nagbabalik. either mag-expired na o expired na.
Kasi yan, may mga specific lamig yan. Pagka iniimbak mo yan, yun, nagkukulang. Kaya ang tendency talaga, masira yung mga karne. Doon natin nakita yung paano sila mag-process nitong mga meat products. Kung makikita nyo dun sa video, talaga namang kinakalawang na yung mga gamit nila. Nakakalungkot, may nakita pa rin tayong mga daga. Ayon sa PNP PRO3, malaking peligro sa kalusugan ang dala ng mga produktong ginagawa sa niraid na meat processing facility. Lalo't taong 2003 pa, nag-expire ang kanilang FDA permit. Mami, Kasi namin pagkain, ang expectation natin, malinis yan, di ba? Lalo ngayon, ang dami ng lumalabas na mga quick food, yung mabilis luto. Lahat na kumakain, particular yung mga bata, may dudulot yan na nakagandahan sa atin. So most likely magkakasakit sila. Sinisikap pa namin makuha ng pahayag ang dalawang inaresto, kabilang ang may-ari ng pasilidad na nahaharap sa reklamong paglabag sa FDA Act at Consumer Act. Nakatakdang sirain ng tornado nila ng hotline sa oras na maglabas ng utos ang korte. Maging mapanuri tayo dun sa mga binibili natin. Minsan kasi pag mura na kita, bili agad. No, dapat tingnan natin muna yung mga binibili nating karne at bilhin lang natin yung talagang alam natin na talagang mga otorisado o mga pumasa sa standard. John Consulta, nakatutok 24 oras. Sa mga motorista, bagong big-time rollback sa petrolyo ang asahan sa darating na Martes. Sa tansya ng industry sources, posible po ang halos 9 na piso hanggang 11 pisong bawas sa presyo kada litro ng diesel. 4 hanggang 6 na piso naman sa gasolina. Ayon sa Energy Department, isa sa dahilan ng posibleng big-time rollback ay ang ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran, pati ang pagbubukas ng Strait of Hormuz na nagresulta sa unti-unting pagdami ng mga nakakalusot na oil tanker. Dagdag pa nila, posibleng bumaba pa ang presyo hanggat mapanatili ng dalawang bansa ang ceasefire. Normal daw at anticipated para sa mga House prosecutor ang mga pagtatalo sa pre-trial conference ng kaso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At pwede rin umuna yung gamitin sa strategiya ng defense team ng Vice para maantala ang paggulong ng impeachment. Nakatutok si Bea Pinlac. Hindi na itinanggi ng House prosecutors. May mga mainit na kontrahan sila ng defense panel sa pre-trial conference kung saan kailangang magkasundo sa mga ebidensya at testigong pwedeng iharap sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kung tutuusin, normal nila ang pagtatalo. Magtaka tayo kung magkakampi ang prosecution at defense, no? Because that is not the case. Kung meron man exchange of argument, that is of course very much anticipated. Pero may hindi umano sila inasahan na gagawin ng defense team. Ang hindi lang natin inaasahan ay yung taktika ng defense na pinipilit na i-accept sa House Prosecution panel yung mga proposed stipulation. The defense wanted the clerk of court to rule on the matter. Ang sabi naman ng clerk of court, he has no authority to rule. Giit ng House prosecution, tila strategy ito ng defense team ng Vice para maantala ang paggulong ng impeachment. Nagbabalik sa timer, Sa pre-trial conference, dati walang timer. Haba ng walang kaya ipagpapatuloy ito sa Lunes. That is anticipated because we have voluminous exhibits pagdating po dito sa unexplained wealth at saka sa confidential fund. Umaasa ang House prosecution team na harap sa impeachment court si Vice President Sara Duterte para maghain ng plea kung guilty ba siya o hindi. Pero kahit hindi sumipot ang Vice, hindi raw ito hadlang sa impeachment proceedings. It is clear also under the Senate rules, yung failure ng respondent to appear, it will not stop or abrogate the proceedings. It will simply mean an entry of not guilty and thereafter trial will proceed. Base sa impeachment calendar, sa June 30 ang issuance ng pre-trial order. June 30 hanggang July 5 naman ang panahon para magkomento rito ang prosecution at defense. Ang importante dito ay we are aligned to starting the trial proper this coming July 6. That is the first day of the trial of the impeachment court. Hinihintay pa raw ng prosekusyon ang security guidelines para sa impeachment trial. Bea Pinlac, nakatutok, 24 oras.
Pinagpapaliwanag ng Korte Suprema ang Kamara at Senado tungkol sa mga pagbabago sa 2024 national budget na ipinasok ng Bicameral Conference Committee. Sa oral arguments kaugnay sa unprogrammed appropriations sa national budget noong 2024, 2025 at 2026. Ibinuto yan si Senior Associate Justice Marvin Yonen lalo't consistent anya ang General Appropriations Bill at Senate version ng 2024 budget sa National Expenditure Program na isinumite ng Ehekutibo sa Kongreso. Pinagsusumite ni Yonen ang Kongreso ng certification at ng paliwanag kung paano nasingitan ng 400 billion o 500 billion pesos sa pondo ang bersyon ng pambansang budget sa BICAM. Ang Office of the Solicitor General sinabing tatalima sila sa utos ng maestrado. Tinambangan at hinudap sa Bukidnon ng isang kotseng may sakay na mga nang-withdraw ng malaking halaga ng pera sa bangko. Batay sa investigasyon, galing sa isang bangko sa Libona, ang tatlong sakay ng kotse dala ang mahigit 1.6 million pesos. Ide-deposito nila ito sa isang bangko sa Manolo Portage. Pero may armadong grupo umanong nag-abang sa kanila, sakay na itim na pickup truck. Nauwi pa yan sa enkwentro nang gumati ng putok ang guard na kasama ng mga biktima. At nang maubusan ang bala, nakalapit ang mga suspect at hinangay ang dala nilang pera. Bigtas ang tatlong biktima. At sa follow-up operation, natagpuan ng otoridad ang pick-up malapit sa pinangyarihan ng insidente. Patuloy ang pag-verify ng otoridad sa natukoy na person of interest. Inside Grabe, ang ang go isa point. sa tinitingnan anggulo ng pulisya. Susunod, Yun eh. Buhawi. Yun. Bumitaang na nabuo sa Misamis Oriental. Suspensyon at pagkakakulong ni Senador Jinggoy Estrada hindi umano dapat mapapekto sa bilang ng boto sa impeachment ayon sa isa sa mga nagpalangkas ng saligang batas. At Pinay tennis ace Alex Ayala sasabak sa semis ng Berlin Tennis Open. Tuloy-tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Sabay Oo. Ang inukalang ulan ay Buhawi. nagdulot ng makapal at maitim na ulap na uwi sa Buhawi. Nakunan po na isang residente sa Claveria, Misamis Oriental ang pamumuo ng Buhawi sa ibabaw ng burol. Kita nagliparan ng ilang mga debris sa mabilis na pag-ikot ng buhawi. Tumagal ng 5 minuto bago ito Ayun. tuluyang mawala. Na ibang bulol. Plus devil naman ang namuo Lo. sa isang paaralan sa Santa Ana, Bolong Cagayan. tornado. Paikot-ikot ang hangin at alikabok sa school grounds. Nagulat ang ilang estudyante at may mga napuwing. Tumagal ito ng ilang minuto at wala namang napinsala. Ayon sa pag-asa Wala ng namang buong napinsala. buhawi sa interaksyon ng mainit at malamig na hangin. Napinsala niya, no? Indikasyon din ito Yan, no? na may thunderstorm sa lugar. Thunderstorms. Timbok ang isang lalaking nahulikam na namaril sa tindero ng isda sa Las Piñas. Ang suspect kasintahan ng asawa ng biktima na iginanti raw ang pananakit ng biktima sa misis. Nakatutok si Gabriel Gonzalez, exclusive. Sa kuha ng CCTV bandang alas 4:30 ng madaling araw kahapon, namataan ang motorsiklong ito sa Las Piñas City hanggang sa makarating ang rider sa Platinum Road sa Barangay Pilar. Ilang sandali, umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Nakunan din ng CCTV ang pagtakas ng sospek. Yung mo tayo natakas sila. Tindero ng Ayun. isda ang biktimang 49 na taong gulang. Ang sospek sa pamamaril, Sospek sila. kasintahan ng asawa ng biktima. Hala. Ayon sa pulisya, umaga nang dumating ang biktima at Isang isang close ban. saksi sa kanilang tindahan. Binubuksan niya ng saksi ang tindahan at nagpapark naman ang sasakyan ng biktima nang umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Naaresto ang sospek Yan. sa ilang oras. Natukoy ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng CCTV backtracking. Right after the incident kasi nag-create na kami ng SIT, Special Investigation Team. Sa investigasyon ng pulisya, matagal nang may ugnayan ang sospek at asawa ng UBJ biktima. Betty Colas Weekend. Nagsusumbong sa sospek ang asawa ng biktima patungkol sa hindi pagsusustento at pananakit ng asawa sa kanila. Dahil umano Yung sa logo. sitwasyon ng babae, kaya nagawa ng sospek ang krimen. Walang alam yung
yung babae. Sinabi naman ng suspect na ginawa nilang dahil sa awa. Eh nung pumunta dito, nung makita niya yung suspect, medyo nag-hysterical. Na-recover mula sa 43 taong gulang na sospek ang kalibre 45 na baril, magazine at mga bala. Hala. Siyempre po nagsisi po. Kasi may mga anak din po ako eh. Nakabilangguna sa Las Piñas Nasa Police Station Kusudina ang daw sospek siya. na maharap sa reklamong murder. Gabriel Gonzalez, nakatutok 24 oras. Nagtakda na ng mga panuntunan sa trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC. Ayon po sa Chamber, sa November 30, babasahin ng sakdal sa simula ng paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity. So, August 31 Bago po and yan, may also hanggang September. August 31 ang prosecution para magsumite ng trial brief kasama Hello. ang listahan ng mga witness at ebidensya. Mari namang maghain ng kanilang trial brief ang Common Legal Representatives of Victims o CLRV hanggang September 28. Ang kampo ng depensa may hanggang October 30 para magsumite ng principal matters of facts or law o mga pagkontra nila sa prosekusyon. Gayon din ang pangkalahatang depensa ni Duterte. Sa paglilitis, unang magbibigay ng pahayag ang prosekusyon, susundan ng CLRV at ng depensa. May panuntunan na rin sa pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng ebidensya at pagtatanong sa mga testigo. Naglaglag. What do you think? Ngayong digital era, mayroong sadyang nahihilig sa mga analog o offline na hobbies tulad ng pagko-cross-stitch, maging yung mga lumang bagay tulad ng vinyl record at film cameras. Kaya ng mga tao na i-give up ang mga buhay digital at magbalik sa panahon wala pang internet at social media. What you think? Yan ang tinutukan ni Dano Tingkungko. Alam niyo ba ang tunog na to? Siguradong karamihan sa batang 90s biglang nakaranas ng nostalgia. Ito yung tunog habang nagko-connect sa internet noong mga panahong hindi pa sobrang digitalize ang buhay ng mga tao. Pero paano kaya kung magbalik tayo Dami sa yung, buhay analog na naisip ng ilan lalo ng ilang oras mag-down ng mga serbisyo ng Meta tulad ng Facebook, Messenger at Instagram? Nagkaroon ng Independence Day isang week. Manila Central Business District na eskolta. May mga gusali pang lakas na throwback. Nagtanong kami, kung makakapag-time travel ka, what you think? Ano ang mga analog Dati na mga mo, bagay na Daddy mula D, sa nakaraan ang gusto mong makita o maranasan ngayon? Gusto ko ulit maranasan yung paglalaro, yung mga larong Pinoy. Kasi ngayon more on online games. Yung mga games like yung tumpang preso, mga ganyan. Tapos lahat ng laro, like yung dati kasi nararanasan namin like yung mga Black 1, 2, 3, 10, 20. May mga netizen na may naitabi pang disket at may nakaalala pa kung gaano kahirap kumonekta sa internet noon. Ayon sa pop culture expert na si Dr. Jimwell Naval, sa iba't ibang tao, iba ang tama ng analog era. Before kasi napaka-localized, no? Yung kumbaga maaalala mo talaga, nag-tour natin mga bata. Saka lahat yan napapanood nila sa TV. Even kayo, no? Talagang rumerehistro sa kanila. Ngayon kasi purely commercial, dadaanan mo lang. Ang mga kabataan naman na jaded na ika nga sa takbo ng buhay ngayon, Ay, sa port area, no? Yan, no? Lalo na sa pagkakaiba Diyan ng kami. kultura, pag-iisip at pakikitungo ng mga tao. Marami nga ngayong nahihilig sa mga analog na bagay tulad ng film cameras at nahihilig din sa mga side quest na analog din o offline tulad ng journaling. Para kay Dr. Naval, kahit eskapismo o pagtakas sa realidad ang nostalgia, nakakagaan ito ng loob. At napapatatag ang collective memory o alaala ng mga tao sa pag-asang hindi maulit na mga pagkakamali ng nakaraan. Ang mahirap ipaliwanag yung kaligayahan na naramdaman sa kabila ng kahirapan. Tinatanasan natin, pero hindi naman tayo nawawala, no? At nagiging okay pa rin tayo. Pero ayun nga, sa mga napunsuhan naming natuwa sa pagbabalik tanaw, kaya pa ba nilang mabuhay alas 70s, 80s o 90s? Having experienced yung technology ngayon, parang mahirapan siguro ako to live in the 80s. Mahihirapan lang ako. Sabi niya nga, mas accessible lahat ng mga information ngayon.
Mahirap siguro sa daily life or sa pakikipag-communicate. Kasi ngayon kasi nasanay na kami sa instant. Danating ko, panakututok 24 oras. Susunod, Filipina tennis player Alex Iala aariba na sa semifinals ng Berlin Tennis Open. Magiging rematch ng dati niyang kalaban. Di mata na ang tubig. Kulang pa kahit tagulan na. At Carlos at Eldrew Yuno, angat ang galing sa floor exercise sa kompetisyon sa China. Tutok lang sa 24 oras weekend. May rematch sina Pinay tennis ace Alex Ayala at Linda Noskova ng Czech Republic. Sila po magtatapat mamaya sa semifinals ng Berlin Tennis Open. Pumusad si Ayala matapos siyang daigin sa quarterfinals ang world number 8 na si Elina Svitolina ng Ukraine sa score na 6-3, 6-4. Huli nagharap sina Ayala at Noskova sa Indian Wells Open kung saan nanalo si Noskova. Minsan na rin natalo ni Ayala si Noskova sa kanilang junior days sa 2020 French Open Girls Tournament. Sino man ang manalo sa rematch na Ayala at Noskova ay aabante sa finals. Katapat ang sino mang manaig kina world number 1 Arina Sabalenka ng Belarus at world number 4 Jessica Pegula ng Amerika. Nasa pedestrian lane na nga, nasagasaan pa ang isang estudyante sa Rizal. Pinagpapaliwanag na ng LTO ang nakabanggang driver at suspendido na ang kanyang lisensya. Ayun. Nakatutok si Bon Aquino. Kaya na. Lagot. Papatawid. Estudyante, Ayun. huminto ang jeep, kaya nakatawid ang bata. Bigla. Ay! Diretso naman ang isang van, kaya nasagasaan ang batang nasa Banana. tama ng tawiran. Oh. Yun. Huminto ang van at pinuntahan ng driver ang biktima. Huwebes nangyari ang disgrasya sa General Luna Avenue, San Mateo, Rizal. Suspended. May ospital sa tapat ng tawiran, Ala. kaya agad nasuri ang biktima. Nakita po namin na conscious pa yung Buti bata, na may kaya CCTV. agad po kaming nagpatawag ng volunteer doctor para tingnan yung Buti bata, may CCTV, yung mami. kanyang kalagayan. And agad din Meron tayo si- nagpatawag ng ambulansya. Magkatapat kasi itong SUV at saka passenger gate. Nung puminto itong passenger gate, kasi may dadaan na mga pedestrian natin. Close ban. Itong SUV at hindi niya napansin na may papatawid na bata. Overtake sa Itong bata. yung close van. Sa San Mateo Police, nagtamo ng galos ang bata. Close Sinagot ban. ng driver ang gasto sa ospital. Mariing paalala ng LTO sa mga motorista, pagdating sa pedestrian lane, dapat bigyan ng daan ang mga tumatawid. Ngayon po, narito tayo sa pedestrian lane kung saan na-aksidente ang estudyante at susubukan po nating makatawid doon para makita kung ano yung behavior ng mga driver dito at kung may alam sila sa batas patungkol sa right of way sa mga pedestrian lane. Ganito, si reporter si Bon Aquino. Malayo pa, nakikita mo na may Galing. wait, kailangan nagme-menor ka na, tapos hihinto ka pag may dumadaan. Dapat lagi kang alerto para iwas yung makasagasa ka. Paalala lang po sa mga driver, hindi tayo ang priority sa pedestrian lane. Yung pedestrian o yung tumatawid ang priority dyan. So, obligado silang huminto. Marami pong mga driver natin ang pasaway, hindi nila nire-respeto yung pedestrian lane. Kaya no, bawal pasaway. Sa Land Transportation and Traffic Code, nakasaad na ang mga driver ng anumang sasakyan na bumabaybay sa mga highways RA sa mga business or 41836. residential district ay dapat magbigay sa mga tumatawid sa mga crosswalk, maliban sa mga intersection kung saan ang trapiko ay minamanduhan ng peace officer o traffic signal. Kapag walang tawiran, ang mga motorista naman ang may right of way. Nagpadala na ang LTO ng Nagalido show sa- order sa driver No. ng van. Sinuspende rin ng 90 days ang lisensya ng driver 3 months habang pa? iniimbestigahan. Aba? Kasalukuyan o naka-alarm na yung pagkasyan. Mabigat po yan, ma'am, kasi reckless yan. Mabigat yung kanyang parusa dyan. Kahit nagkaaragluhan na daw po.
Opo ma'am, kasi iba naman po yung sa complainant, iba naman sa amin sa government. Ayon sa LTO, depende sa resulta ng Hindi kanilang investigasyon kung papatawan ng driver ng mas mahabang suspension o revocation ng lisensya. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Nanlumo mga eksperto sa Australia sa tagpong bumulaga sa kanilang isinagawang drone survey sa Hala! sa Indian Ocean. Mahigit 13,000 southern elephant baby seals ang nakita nilang patay na. Paano kaya nangyari ito? Kuya Kim, ano na? Ang kumpol ng mga islang ito na matatagpuan may 4,000 kilometers sa timog kanluran ng mainland Australia, nagsisilbing isolated sanctuary para sa ilang ibon at marine animals. Ito ang teritoryo of Heard Island and McDonald Islands. Pero sa sinagawang drone survey doon ng Australian Antarctic Program, may na-discover sila nakakapanlumo. May 30,000 southern elephant seal pups na nakatira doon at nakamatay matapos tamaan ng bird flu. Bukod sa mga southern elephant seal pups, may mga namataan din ng mga eksperto na carcass o labi ng penguin at ibon sa Heard and McDonald Islands. Ang mga kasong ito sa isla ang pinakaunang deteksyon ng H5 bird flu strain sa isang Australian external territory. Inaalam naman ngayon ng mga eksperto ang impact ng pagkakahawahan ng H5 bird flu strain sa breeding adult population ng southern elephant seal sa mga isla. Pero paano kaya nakarating sa isang isolated na isla ang H5 bird flu strain? Hinala nila ang H5 bird flu maaaring nakarating sa isla sa pamamagitan ng wildlife mula sa Crozet Islands na 1,800 kilometers ang layo mula sa mga isla ng Heard and McDonald. Ang mga southern elephant seal o Minounga liorina ang pinakamalaking seal sa planeta. Ang mga lalaking southern elephant seal maaaring tumimbang hanggang 4,000 kilos. Magagaling din sila mga divers. Kaya nilang sumisid hanggang 1,500 meters para manghuli ng pusit at isda. Kaya silang may hawak ng record para sa deepest dive ng anumang air-breathing vertebrate. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Mas mababa po sa 180-meter minimum operating level ang kasalukuyang water level ng Angat Dam. Nasa halos 166 meters na lamang po ito ngayon. Ayon sa National Water Resources Board, patuloy pang nababawasan araw-araw. Lalo't hindi sapat ang mga pag-ulan sa Halakhang Luzon. At kung mananatiling kulang ang pag-ulan sa watershed, posible pang mabawasan ang tubig sa dam bago matapos ang buwan ayon sa Bago pag-asa. mag-July. Dahil po sa patuloy na pagbaba ng water level, sinuspindi na ng National Water Resources Board o NWRB ang pagpapakawala ng tubig para sa irigasyon matapos ang dry cropping season. Tinututukan din ang mga alternatibong water source, mga water treatment facilities, at iba pang pasilidad na maaaring makatulong kung kakailanganin. Tiniyak naman ang mga concessionaire ng Maynilad at Manila Water na sapat na isusupply nilang tubig sa kanilang customers. Up next, magkapatid na Carlos at Eldrew Yulo may nasungkit na mga medalya sa artistic gymnastic floor exercise sa China. At Derek Monasterio in his stage musical era na. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Champion si Olympic double gold medalist Carlos Yulo sa floor exercise competition sa 2026 Asian Men's Artistic Gymnastics Championship sa China, kung saan katunggali niya ang kanyang kapatid. Nakabit niya ang ginto sa score na 14.700. Pinagtibay ng panalo nito ang kanyang reputasyon sa European competition at ang kanyang husay sa kanyang apparatus. Ang kanya naman nakababatang kapatid na si Eldrew Yulo, wagi ng bronze sa parehong floor exercise at score na 14.300. Ito ang kanyang unang senior continental podium result. Sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ilang boto nga ba ang kailangan para sa conviction o guilty verdict? Magkaiba ang pananaw rito ng dalawang dating mahistrado ng Korte Suprema. Kabilang na ang isa sa mga bumalangkas ng kasalukuyang salitang batas. Yan ang tinutukan ni Jonathan Landau.
Kahit suspendido si Senador Jinggoy Estrada na nakakulong at nililitis sa mga kasong plunder at graft and corruption, ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Oscuna na isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution, hindi dapat mabago ang bilang ng botong kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Anya, sa quorum at hindi sa botohan ng impeachment posibleng makaapekto ang suspension kay Estrada. 24 ang lahat ng senador. Ang 2/3 nito ay 16. Ayon kay Oscuna, malinaw sa konstitusyon na 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan para makonvict ang impeachable official. Ipinunto na rin sa kaso ng Avelino versus Cuenco, hindi binanggit ang katagang all o lahat ng miyembro, kundi majority o karamihan ng Senado. Iba naman ang pananaw ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Anya, hindi dapat ibilang si Estrada sa pagtukoy ng 2/3 ng conviction vote dahil sinuspinde siya ng Sandigan Bayan. Sinabi ng Thunder Law, you shall be suspended while the case is pending in court. Hindi ka pwede magbilang because you cannot hold office, you are suspended, so you cannot vote. Ibang usapan pa ang kaso ng nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ngayon si Bato, hindi pa siya na-arrest. So, hindi mo masabi na he cannot vote because he's not yet in preventive detention and he is not arrested. So, you have to give him the benefit of the doubt. Baka sisipot yan. It's possible sisipot siya. Ang paniwala noon ni House Lead Prosecutor Jervin Luistro, dapat bawasan ng 16 na conviction threshold dahil hindi na 24 ang mga senador ngayon, kundi anya 22 na lang. Maganda sana magkaroon ng enlightenment dito even before the conclusion of the trial, even before the rendition of judgment, para guided ang lahat as to how we're going to interpret yung sinasabi sa Constitution, 2/3. Sa Lunes, tuloy ang pre-trial conference para sa impeachment case ng Vice. Sa July 6, itinakda ang pagsisimula ng paglilitis. Umuugong ang planong gawing presiding officer ng impeachment court sa Senador Chiza Escudero. Sa tingin ni Carpio, dapat pumili ng presiding officer na hindi anya pumabor na i-delay ang impeachment proceedings. Ang ilang civil society group, mass organizations at ilang individual, ipinunto rin ang anilay umano'y baluktot nitong interpretasyon sa forthwith sa naunang impeachment proceedings nang umupo siyang presiding officer noong June 2025. Ang pagpili kay Escudero bilang presiding officer ang isaan nila sa pinakamapanganib na desisyon. Hindi sila kumbinsidong si Escudero ang pinakaangkop na maging presiding judge dahil lang sa kaalaman niya sa batas. Hindi naman daw ito garantiya ng pagiging patas at tapat sa konstitusyon. Panawagan nila, ikonsidera ng bagong mayorya na italagang presiding judge si Senate President Wing Gatchalian. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni Escudero tungkol dito. Jonathan Andal, Nakatutok, 24. Oras. Derek Monasterio is in his theater Nakatapos era. ako isa After po Apoy sa Dugo, hapon. bida siya ngayon sa isang stage musical. Dahil na sa news. Narito ang aking sita. Okay. Sa pagtatapos ng GMA Afternoon Prime Series na Apoy sa Dugo, maon ni Derek Monasterio ang maraming leksyon at alaala habang ginagawa ang serye. Grabe rin yung journey ng pinagdaanan namin sa Apoy sa Dugo. Very yung roller coaster of emotions namin and it's heavy drama kaya medyo nakakapagod din. And dumating pa yung time na sumasabay pa siya sa rehearsals ng iba na. So, wala na lang talagang tulog. As this chapter closes, he's ready to start another. Nagsimula na ang kanyang paggarap sa stage musical na Jomar Fleras Ibarra ngayon. I guess as a better person. Yeah, kasi tinuruan ako nito ng disiplina, tinuruan akong mahalin ang aking bayan, kasi like sa mga past interviews ko, sinasabi ko na parang I feel hopeless dito sa nangyayari sa Pilipinas, pero as Ibarra hindi dapat ganun. Dapat hopeful ka pa din. Dumating sa opening night ng musical ang kanyang girlfriend at leading lady sa Apoy sa Dugo na si El Villanueva. Yes, I am inspired. Alam mo, iniisip ko pa nga lang ngayon, kaya ko ba yung ginagawa niya?
Kasi live yun, ang dami ng i-memorize ng script, bawal siya magkamali. Kailangan makaisip ka kaagad ng paraan kung nagkamali ka. Pati na ang gumanap na nanay niya sa serye at veteran stage actress na si Pinky Amador na-approve sa pagganap ni Derek. Super proud. Congratulations, anak Derek, you nailed it. Present din ang mga kaibigan ni Derek mula sa Sparkle para sumuporta sa panibagong hakbang sa kanyang career. Hindi ko pwedeng palampasin tong part ng career ni Derek na to. Kasi kailangan suportahan ng magkakaibigan. Derek has a soft spot for theater, for plays, kaya alam namin na iba talaga yung puso na nilagay niya dito. We know how much this means to him. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Tia, Ivan. Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Doon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.